Kaugnay ng muling pagbubukas ng investigasyon ng Senate Committee on Public Services sa mga problema sa MRT-3 at iba pang mga issue, makakausap natin live dito sa studio si Senadora Grace Poe. Magandang umaga po sa inyo, Grace Poe. Senator Grace Poe. Magandang umaga, Howie at Cara, at sa lahat ng nanonood. Magandang umaga po. Okay po, paliwanag po ni dating Transportation Secretary Abaya na prubahan daw niya ang PH Trams contract in good faith. No? Pero parang lumalabas na medyo questionable itong kumpanyang ito. Ang sinasabi niya parang bago lang daw kasi siya, kauupo lang niya as secretary. So parang he was trusting the previous secretary and the people who approved it prior to his appointment. Maling palusot yun. Kasi kaya ka nga tinalaga dyan para masigurado mo na maayos. Hindi mo pwedeng sabihin in good faith. Right. Kailangan gawin mo rin yung trabaho mo. Tignan mo man lang, hindi naman mahirap siguro na matuntun doon, na yung kumpanya na nananalo, wala man lang track record. Ibig sabihin, walang experience sa ganon. At bago lang. Bago lang. 2 months old pa lang ang incorporation. Napakaliit ng kapital. So para sasabihin mo, bakit ito yung nanalo? Hindi ba natural curiosity lang yon? So para sa akin, meron talagang kababalaghan na nangyari. Kasi alam mo, noong 2010, matatapos na yung contract ng Sumitomo. Pero naghintay sila hanggang 2012 bago pa nila pag-isipan na ibibid uli. Tapos ura-urada nilang ibinigay sa isang kumpanya na wala namang kaalam-alam sa ganyang uri ng pagme-maintain. Kaya nagumpisang masira ang ating mga tren. Hindi tayo bumabalik para maghigante. Bumabalik lang tayo para mailagay sa ayos, para una hindi maulit muli. At pasensya na lang dun sa mga talagang mali ang ginawa, dapat pagbayaran nila yun. So what do you mean when you say hindi natin to ginagawa bilang paghihigante? What do you mean? Kasi alam mo, naintindihan ko naman, no, marami sa gobyerno, pagkatapos na yung administrasyon, sasabihan, let's move on. And I agree, we should really move forward. But kailangan, bago tayo makausad, ayusin muna natin ang mga naging pagkakamali natin. Diba? So, hindi ito laban sa ilang personalidad, pero sa tingin ko, napaka-obvious naman na pumasok tayo sa isang kasunduan na lugi talaga ang mga tao, lugi ang gobyerno. Ilang beses nasira ang mga train, na-discarril pa. Diba? So, parang hindi naman ginagawa ng tama yung trabaho kung sasabihin, kasi pinagkatiwalaan ko yung nakaraang nakaupo, so hindi ko na kailangan i-review yan. Mali naman na rason yun. Pero ang sinasabi niya, kung dumating daw siya doon, his soundbite was, kung dumating siya doon as a doubting Thomas, magsa-stop daw yung serbisyo ng MRT. Hindi totoo yun. Nag-lapse na nga kung ano-anong mga kontrata, nagpatuloy pa rin. Pero we should be doubting Thomases. When we assume position in government, we should really be we should scrutinize what is before us. Kasi yun ang trabaho natin. Talagang iimbestiga natin kung tama. Kasi pangalan natin ang nakasalalay at kaligtasan ng ating mga kababayan. Lalo pat, based dito sa kontrata na hawak ko, ay kikita or kumita itong PH Trams ng $1,150,000 per month. About 54 million pesos yung contract nila Pero alam mo, Cara, yung kanilang kapital, 600,000 pesos lang. Okay. So, syempre, kung kukuha kang kumpanya na napakaliit ng kapital, sabi ko nga, hindi ka nga makakabili ng Toyota na Vios sa kapital mo, tapos ikaw nagme-maintain na ng tren. So, bakit? So, pati si Secretary Abaya, nagulantang rin sa ganong hindi daw niya alam na 2 months old lang daw yung kumpanya. So, mga ganon. Tapos, yun nga, kumuha tayo ng yung Buri, halimbawa, di ba, nabigay yung kontrata sa Busan. Pag susuriin mo yung mga kumpanya na kasama dyan, ang Busan na meron talagang track record or may karanasan galing Korea, napakaliit lang ng kanilang pag-aari ng kumpanya na yan. Yung mga iba, TMI, tapos may isa pa, may mga problema pa sa Security and Exchange Commission, mga naglalapse yung kanilang mga requirements. Tapos, ang liit din ng kapitalisasyon nila. So, parang 3 million lang, samantalang 3.8 billion yata yung kontrata nito, or 2.8 billion, parang ganyan. Okay, so, but let's call a spade, you know? I mean, one reason why this PH Trams supposedly got this contract is
very well connected sila, no? Kahit medyo manipis yung kanyang capitalization. But the question now is, alam ba ni dating Secretary Abaya o hindi? Kung ano yung kalagayan nitong kumpanyang ito. Ano yung, what is the sense that you got? Alam na niya, apparently, pagkatapos niya na napirmahan, no? Pero sa tingin ko, nagugulat rin naman ako kahit na sabihin na natin na talagang pinagkakatiwalaan ko yung ating ombudsman, si Conchita Carpio. Nagtaka rin ako ba't hindi at least kasama dun sa kaso si Secretary Abaya kasi siya yung nag-approve niyan eh. So, sa 23, tatawagin natin si Alvi Tanggol dahil siya yung nag-file ng kaso para sabihin niya bakit niya inaakalang may responsibilidad talaga si Secretary Abaya. Okay. Aside from Secretary Abaya, may iba pa po ba kayong iimbitahan pa or dapat pa bang imbestigahan dito sa Senado? Tungkol dito Si sa Secretary Abaya ay out of the country ngayon, so kaya nauna yung hearing niya. Pero pinasapina na namin si Marlo de la Cruz kasi siya yung parang, sino ba siya na palagi siyang nananalo, no? Yung una yung APT, tapos yung PH Trams, tapos yung Global APT. So, palagi siyang kasama doon. Okay. Aside from him, other government officials? Yung tatlong, former government officials? Kasama uli si Yusek Lutilia, Gonzales, Lim Cauco, dahil sila nag-approve si GM Buenafe, si Alvi Tanggol, Secretary Chavez, Yusek Chavez, Secretary Tugade. Kasi si Secretary Tugade, kakalaruhin niya yung una niyang sinabi na hindi pwedeng gamitin na yung mga Dalian trains. Apparently, ang ibig niyang sabihin is after it goes through an independent audit. Okay. So, titignan natin kung ano ba talaga yung kalagayan yan. Alright. Okay, but what exactly failed in this maintenance commitment nitong PH Trams? Bakit ngayon nagkakaproblema MRT? What did they not do that they were supposed to do? Well, unang-una yung replacement ng mga parts, di ba? Alam naman natin, luma na yung train na yan, pero hindi nila nagawa yung actual na pagpapalit ng mga parte, kaya mas lalong nasira. Alam natin na yung Sumitomo, matagal na nilang, hindi lang, yung contract kasi na ino-offer ng Sumitomo, hindi lamang maintenance, kung hindi upgrade at overhaul. Yeah. So, yun yung importante. Siyempre, mas mahal yun. Pero, huwag ka namang pipili ng mas mura-mura, pero alam mo namang hindi naman dekalidad. Yun sa tingin ko. Pero, alam mo, Howie at saka Cara, ang usapin na ito napaka-technical, no? Pero ang sigurong mas importante sa ating mga kababayan, bakit namin ginagawa to? Kasi araw-araw nakapila kayo dyan. Araw-araw merong pagbaba sa train o pagtigil. Araw-araw hindi natin alam kung ligtas tayo. Kaya napakahalaga na matuntun natin at malagyan ng solusyon agad ito. Okay, moving on to another issue. Pinagmayabang ng current administration yung nakuha nating loan mula sa China, grants and loans and investments na 8.2 trillion pesos from China. And on the other hand, yung tinanggihan naman itong grant from the European Union. Ano pong reaction ninyo tungkol dito sa mga isyong ito? Well, unang-una, syempre, yung ating kalayaan o yung sovereignty, mahalaga yun. Sinabi ng administrasyon ay dahil daw merong nakataling mga utos sa atin, kaya ayaw nilang kunin itong EU grants. Right. Pero ang alam ko kasi ay dahil sa human rights issue. Wala namang masama kung ang gusto nila masiguro ay merong karapatang pantao dito. Nasa konstitusyon natin yun, di ba? And then we signed international agreements as well. Exactly. Sa mga ibang kasunduan, tayo'y nagsasaad na tayo'y maggagalang sa buhay ng tao. Pangalawa, na yung mga aid na ito, subok na eh. Tumulong na sila matagal na pag may kalamidad, lahat yon. At nakatutok ngayon sa Mindanao kung saan kailangan talaga natin ng tulong. At yun din ang sinasabi ng Pangulo, para magkaroon ng stabilisasyon doon, kailangan magkaroon ng oportunidad na ginagawa nitong EU. So parang sayang. Sayang. Ngayon, yung dito naman sa China, okay, tumanggap tayo ng tulong sa mas kinaanong bansa, pero tignan natin, mukhang meron din naman yatang kondisyon yan eh, dahil ngayon It's lang... actually a loan. Unang-una, utang nga yun. Tama ka, no? So, babayaran natin yun. Anong interest nun? Yeah. Pangalawa, itong disputed islands natin, nakita natin, yun lang pinakita, nagmimina na sila doon. Alam ba natin yun? Pinayagan ba natin yun? Meron na silang mga
mga weapons doon, di ba? Yung surface-to-air missile yata, o kung ano man ang tawag doon. Anong sinabi natin laban doon? Meron na ba tayong official statement? Do you think we should push itong arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas? Kasi ang usapan ngayon, wag na munang pag-usapan yung desisyon na iyan. Bakit naman hindi? Tayo nanalo doon eh. Di ba? Dapat, okay, nakikita ko yung practicality ng Pangulo. Pragmatic siya. Ano naman ang magagawa natin? Well, ito lang masasabi ko, wag natin patayin ang usapin ukol dyan. Okay. Kahit man lang sabihin natin, on the record, natutol tayo. Kasi pagka babaon yan sa limot, parang mali naman yata yung kalimutan na natin. Pero, I'm for bilateral talks with China. Pagdating sa economic policies natin o kung paano sila makakatulong sa atin. Pero wag naman pagdating doon sa West Philippine Sea siguro. Actually, ito naman on another issue kasi magbubukas ulit yung investigasyon dito sa pork barrel scam at mainit na issue ngayon yung pagiging state witness or yung proposal na gawing state witness itong si Janet Lim Napoles. Ano pong tingin nyo dito? Alam mo, lahat sila may kasalanan talaga dyan. Pero sa tingin ko, ang nagsama-sama sa kanila ay si Janet Napoles, di ba? Ngayon, meron mga haka-haka, usap-usap na may nagturo daw kay Janet. Ako sa tingin ko, isa siya sa pinaka-guilty. Ngayon, syempre, hindi ko naman alam din lahat, no? Kailangan natin tignan bakit ayaw ng ombudsman na gawin siyang state witness. Unang-una, kung state witness ka, alam ko, mababawasan yung jail time mo or mawawala. Okay? Yes. Pangalawa, yung mga ari-arian na nakalap mo dyan, ibabalik sa'yo yon, sa'yo na yon. Anong mensahe ang binibigay natin sa mga tao? Nasasabihin, pag napatunayan naman natin na meron pang mas guilty sa atin, hindi tayo makukulong. Matatago natin yung mga ninakaw natin. Para sa akin, mali yun. At nakakalungkot isipin na ganito kalaking bagay. Alam mo, yung mga military natin, nabigyan sila ng mga bulletproof vest na hindi pala bulletproof, mga helmets na hindi pala bulletproof. Buhay na nakasalalay sa mga proyekto ng gobyerno na hindi tamang pinapairal dahil nagkukulang sa pondo. Ayun yung nangyari sa kanila. So, hindi lang ito paghihigante sa mga nagkamali, yung mga benepisyaryo na hindi nakuha. In fact, pati yung fertilizer fund scam. Bakit nakakalaya pa si Jokjok Bolante hanggang ngayon? Okay, death penalty. We have to wrap up, but we need to ask you about this. No, ano bang tingin niyo dyan? Are you going to be voting in favor of the death penalty bill? Sa ating, tinanong na yan sa akin, no? Nung eleksyon, sabi ko, para sa mga karumal-dumal na krimen, maaari. Pero ayusin muna natin ang sistema ng hudikatura sa ating bansa. Masiguro natin na patas ang hustisya. Nakikita naman natin, pag mayaman ka, magaling ang abogado mo. Sabi nila, dapat daw may death penalty para mapigilan yung krimen o mabawasan. Pero pagkatapos ng execution ni Echegaray ba yun? Tumaas pa ang datos ng krimen. So alam natin hindi nakakatulong sa ganon. Itong dapat natin masiguro na ang ating mga pulis ay matitino o kahit man lang karamihan sila ay maging matino, magkadisiplina, na ang sistema ng hustisya natin ay maging maayos, na ang mahihirap ay may patas na representasyon, na ang ating komunidad ay may laya na magsabi kung ano talaga nangyayari. At syempre, na ang ating penal system ay maayos. Ngayon lang nga, sa kulungan natin, nakakalusot kung ano-ano. Sa tingin mo, magagawa natin ng tama ang death penalty. Alam mo, may nakausap akong associate justice. Ang sabi niya, pag may death penalty, from 700 cases, nagiging 900 cases ang kanilang nire-review taon-taon. Kaya ba yun ng Supreme Court? An additional 200 cases out of the already 700 that they have. So sa tingin ko, humanly, it's impossible if we don't give them the logistics to be able to do their jobs properly. Okay. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Senadora Grace Poe. Maraming salamat din, Karen and Salamat po. Howie.